My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. The second ASEAN Summit for this year provides a strategic opportunity for ASEAN to deepen its robust partnerships with Australia, Canada, India, China, Japan, Korea, the United States, and the United Nations. We will foster cooperation with these countries in areas such as trade and investment, climate action, food security, clean energy, and maritime cooperation. Haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. Lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at maaari ayaw kong pakialaman ang merkado at pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. This is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at maibabalik natin sa dati nating kinasanayan na presyo.